ngayong umaga. Ang atin pong team sa buwang ito ng Marso is about reignite. Ano ba ang ibig sabihin ng reignite? Nanggaling yan sa pinaka-root word na ignite o ignition. Katulad ng isang sasakyan, pag pinapaandar mo, di ba? Pinapag-spark mo, pinapag-apoy mo, no? Yun po yun. Pag sinabing so repeat, i-repeat siya. Muling mag-alab, muling umapoy. Yun po ibig sabihin ng reignite. To burn again. Okay? At dito po sa team nating ito, ay kaakibat din po ng ating team sa umaga pong ito, yun pong team natin sa ating camp, yung reignite. Kaya we believe in our hearts na tunay po na magkakaroon ng pagpapaapoy sa puso natin. Ngayon, sa umagang ito, ang paksa na ating pagtutuunan ng pansin dito sa atin pong team na reignite is about the reignition of our prayer life. Ito yung pagpapaapoy ng atin pong buhay panalangin. Say, buhay panalangin. Sa English ay prayer life. Muling mag-alab, muling umapoy, muling sumiklab ang atin pong prayer life. At dahil dyan, ang topic na i-share ko sa inyo is about the power of passionate prayer life. Dito po sa ating topic na ito, yan po ang sikreto kung papaano po ikaw ay magtatagumpay sa buhay mo. Lahat tayo nagmimithi ng successful life. Sa iba't ibang area ng ating buhay, gusto natin maging successful ang bawat isa sa atin. At paano po ang pamamaraan para ako po ay magtagumpay? Yan po ang nakasulat sa harapan, the power of passionate prayer life. Ninagyan natin ng adjective na passionate, na hinango natin yan doon sa team natin na reignite. Kasi pag sinabing passionate, marami pong pwedeng idikit dyan sa adjective na yan na passionate. Halimbawa, ikaw ay nagmamahal, di ba? Meron kang tinatawag na, involved ka sa tinatawag na passionate romance. Nung ibig sabihin nun, kapatid, matindi yung pagkaka-inlove mo doon sa isang tao. Di ba? Matindi yung pagkakaroon mo ng affair o pagkakaroon mo ng relasyon sa isang tao. Nakapokus ka sa kanya. Kumbaga sa wala kang ibang pinag-iisipan kundi siya lamang. Kaya very passionate. At meron din naman tinatawag tayong passionate sa kanilang trabaho, sa kanilang ginagawa. No? Na nakasentro ang isip niya sa kanyang ginagawa. Kaya minsan nasasabi, anak, hindi ka na ata nagpapahinga. Masyado kang passionate dyan sa ginagawa mo. Di ba? Halos nagpupuyat, halos ginugugol ang maraming oras patungkol dun sa bagay na kanyang ginagawa. Kasi ganun po ang passionate. Ganun po ang taong on fire. No? Kangay nag-aapoy, no? Sa isang bagay. Ngunit ang ating paksa ay sisentro sa prayer life natin. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng nag-aapoy na buhay panalangin. Sapagkat pag ang isang buhay ay nag-aapoy sa panalangin, walang bagay na imposible na magawa ang taong iyon. Everything is possible to those who have a passionate prayer life. Nagagawa niya ang mga bagay na sa tingin ng tao ay imposibleng magawa. At ang pinakahalimbawa po natin ng passionate prayer life, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
sapagkat nang siya po ay nabuhay, dito sa lupa o sa mundong ito, ay ipinakita at ipinamalas niya, nag-set siya ng example sa kanyang mga alagad, how to have a passionate prayer life. Sapagkat nakita ho natin, mga kapatid, na sa pamagitan po ng pag-una ng ating Panginoong Hesus, dito po sa ika nga ay pananalangin niya sa Father, ay priority niya sa unang oras pa lang ng paggising niya, ay si God agad ang kanyang nasa isipan. Pagbulat na pagbulat ng mata mo, sino agad ang maiisip mo? Ang text message sa iyo sa cellphone? Ano kaya agad ang unang-unang bubulaga sa isip mo pagdilat ng iyong mga mata? Ang boyfriend mo? Ang girlfriend mo? Ang problema mo sa buhay? Ang trabaho mo? Yun agad pagdilat trabaho. Kailangan, no? O si God. Sapagkat si Jesus, mababasa ninyo, sa aklat ng Marcos 1, talatang 35, ganito po ang pagkakasabi ng Biblia. If you have your Bibles with you, kung meron kayong Bible application sa cellphone nyo, you may open up your Bible application. Kasi sa ngayon ay walang available na mababasa tayo sa harapan. Unlike before, na may verse sa Bible, hindi ka natitingin sa Bible mo. Kaya pagdalo mo sa church, you don't need the Bible anymore because you already seen it dito sa harapan. Pero ngayon, dahil walang available na PowerPoint para sa verse sa Bible, it's our responsibility to look up kung nasan nga ba ang Mark 1 verse 35. Ang sabi ng Marcos 1, talatang 35, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa Divisoria. Wala naman Divisoria dito. Nagpunta sa isang lugar. Madaling araw bumangon siya, nagpunta sa isang lugar na kung saan ay maaari siyang magdasal. Ano agad ang unang-unang pumasok kay Jesus? Pagkatapos mamulat ng kanyang mata. To communicate with His Father. To commune with His Father. Magdasal, manalangin sa kanyang Ama na nasa langit. That's an example of a passionate prayer life. Na paggising pa lang sa umaga, hindi problema agad ang nasa isipan. Hindi yung mga gagawin pa sa maraming araw na yon. Hindi yun ang nasa isipan agad niya. Pagdilap ng kanyang mata at pagbalik ng kanyang ulirat, Diyos agad ang number 1 sa kanyang puso at isip. Yun po ang ibig sabihin ng passionate prayer life. And study the life of our Lord Jesus Christ. Sa 4 Gospels, from the Gospel of Matthew to the Gospel of John, nakita natin how successful is the Lord is. Di ba? Naging matagumpay siya sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa. Kasi, taglay niya ang tinatawag na passionate prayer life. Bakit passionate prayer life? Sapagkat paggising pa lang sa umaga, sino agad ang kanyang gustong kausapin? Si Heavenly Father. Ikaw, sino agad ang gusto mong kausapin paggising mo sa umaga? Okay? Kadalasan sa atin, paggising sa umaga, anong unang hinahanap? Cellphone. So, you are passionate with your cellphone. But how about God? But how about the Lord? Hindi mo alam, nagsiselos na si Lord sa cellphone mo. Kaya minsan may mga magulang, di ba, nagsiselos na sa cellphone. Ano ba, anak? Wala kang ginawa kundi puro cellphone. Marami tayong gagawin dito. Kaya, ang nanay mo, nagiging parang lagadera ang bibig. Di ba? Kasi nga, naiinis siya dahil puro cellphone ang hawak ng anak. Hindi na makakilo sa bahay, hindi na makagawa sa tahanan. Cellphone na lang ng cellphone. Tama po ba ako?
May tama ba ako? O may tama kayo? Okay? So yan po, kasi kung ano yung unang-unang naging priority mo, pagising mo sa umaga, doon ka focus, doon ka passionate, doon on fire ka. Nag-aapoy ka sa isang bagay na yun. Pero tinuturuan tayo sa umagang ito. Papaano ang dapat mong gawin upang maging passionate ang iyong buhay panalanginan, ang Diyos ang unahin mo sa unang-una pa lang na paggising mo sa umaga. At makita rin natin dito sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo na ang prayer ay kanyang priority even in His busy hour. Kahit marami siyang ginagawa, kahit marami siyang tinatrabaho, pero ang prayer pa rin ay hindi nawawala sa Kanya. Sapagkat mababasa ninyo sa Mateo 14, talatang 23, ito po ang sinasabi. Matapos niyang paalisin ang mga ito, kasi may mga kausap si Jesus na mga tao. Sinisharean niya ang mga taong ito. Ang sabi, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. So, marami siyang kamingle, marami siyang mga kausap o katansaksyon si Jesus, pero hindi niya pinababayaan ang makipag-usap sa Father. Sapagat ang sabi ng Bible, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. At ang sabi, nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. So, nung umakyat siya, hindi pa gabi, may araw pa. Nanalangin siya at inabot ng gabi ang kanyang pananalangin. Inabot ng paglubog ng araw. He was so much busy katulad mo. Marami ka ring ginagawa. Sa bahay, maaring ikaw ang siyang tagapaglabat, tigasin ka sa bahay, tigasaing, tigalaba, di ba? Tigalinis, tigasin ka talaga sa bahay niyo. At maaring ikaw naman ay involved sa iyong hanap buhay. May negosyo kang inaasikaso, pagtitinda. O kaya naman ang kapatid ay marami kang inaasikaso sa opisina ninyo. Pag-aaral mo lang din, kapatid, busy ka sa iyong studies. Ngunit kung passionate ang prayer life mo, maglalaan ka ng kahit konting panahon para makipag-usap kay Father God. Ano man ang iyong ginagawa, tingnan niyo si Jesus. Very busy, but His priority is prayer. Inabutan siya ng gabi doon sa bundok. That's why nakita natin very powerful ang buhay ni Jesus sa lupa. Walang makadaig at makatalo sa Kanya. Marami siyang problemang kinakaharap, pero never siyang na-defeat ng mga problems and trials in life. Bakit? Kasi pag passionate ang prayer life ng isang tao, walang makatatalo sa kanya. Ano ba ang nagagawa ng passionate prayer life sa buhay ng isang tao? Una, ang passionate prayer life ay nakapagbibigay ng solusyon sa problemang kinakaharap ng isang tao. Sino sa inyo rito walang kaproblema? Taas ang kamay. Hindi siya namumblema sa kanyang buhay. Kindly raise your hand. Wala po ba? Praise the Lord. Sana kung may isa nagtaas, sana all ang gagawin natin, no? Di ba, no? Lahat tayo aminado na mga problema. Ngunit ang tanong, sa mga problema mong yan, nakakatanggap ka ba madalas ng solusyon sa mga problema mo? Kadalasan, hindi po. Inaakala natin, solusyon ito, lalo lang nadadagdagan ang problema po natin. At hindi po nawawala ang problema. May problema ka ngayon, bukas pagising mo pa lang, darating na agad ang panibagong problema. Naiipon ang mga problema sa buhay. Ngunit, sinasabi ko sa inyo na itinuturo po ng Bible na
ang nagagawa ng isang tao na meron siyang naglalagablab at nag-aapoy na buhay panalangin ang nagbibigay ng solusyon sa kanya sa mga problemang kinakaharap niya. Ito po ay maraming halimbawa sa Bible. Ginawa po ito ni Hannah. Mabigat ang problema niya. Ang problema po niya ay baog siya at hindi siya magkaanak. Yun pong kanya pong ay kakompetensya sa pagmamahal sa kanyang asawa na si Elkanah, si Penina, ay pinagtatawanan siya. Dahil yung isang asawa naman ni Elkanah ay maraming anak doon yung asawa niya. Siya ay wala ni kahit isa. At siya po, kapatid, ay lungkot na lungkot dahil hindi niya mabigyan ng asawa ang anak niya, ang asawa niya. Okay? Pero nung mag-pray siya na may buong pagtitiwala sa Diyos, nagkaroon ng solusyon ang kanyang problema. Sa unang Samuel 1, talatang 19 hanggang 20, mababasa niyo dyan na si Hannah ay pumunta sa templo ni Yahweh. At doon ay umiyak siya. Nag-spend siya ng oras na umiiyak at humihingi ng kahabagan ng Diyos sa kanyang buhay. Natugunin ng Diyos ang kanyang prayer. This time, Hannah spent hours in prayer before the Lord. At ano, kapatid, ang naging resulta? Sa verse 19, early the next morning, they arose and worshiped before the Lord, and that went back to their home at Ramah. And Elkanah lay with Hannah, his wife. And the Lord remembered her. Naalala siya ng Panginoon. Ano inaalala ng Lord kay Hannah? Naalala ni Lord nang ito ay manalangin, mag-pray sa harapan niya. You know, when you pray, God will remember you. Pag ikaw ay nananalangin, dumudulog kay Yahweh, naaalala ka ng Diyos. Naalala niya, nanalangin sa akin niya nung isang araw. Didinggin ko at sasagutin ko ang kanyang request. Amen po ba? At ano nangyari sa verse 20, makikita ninyo, kapatid, sa verse 20, ay sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Hannah. At binigyan siya ng anak. Ibig sabihin, nagbuntis siya at nanganak ng isang lalaki. Ang kanyang problema ay nagkaroon ng solusyon. Bakit? Sapagkat inayos niya ang kanyang buhay panalangin. Inayos niya ang kanyang prayer life. Siya ay lumapit sa Diyos. Ganon din ang mangyayari sa buhay mo. Ayusin mo ang iyong buhay panalangin. Huwag kang tatamad-tamad na manalangin. Pagising pa lang sa umaga, hanapin mo agad ang Diyos. At kahit gaano ka kabisi sa tinatrabaho mo, mag-post ka sandali. Ikaw man ay nagtatype o gumagamit ng computer sa opisina, sandali mag-post ka. And in 5 minutes, pinikit mo ang iyong mga mata at umusal ka ng panalangin sa Diyos. Ano man ang iyong problema, may solusyong ginagawa ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. At ang ikalawang pwedeng magawa ng isang taong may passionate prayer life ay nakakatanggap ka ng himala buhat sa Diyos. Sino sa atin dito nangangailangan ng himala? Huwag nating paniwalaan ang sinabi ni Nora Honor, walang himala, walang himala. Kapatid, may himala. Kahit ikaw ay Noranians, pero sinasabi ko sa iyo, hindi ako Bilmanians. Ako ay para kay Lord. Amen? Lalo na yung mga matatanda rito. Yan. Nung araw, pinag-aawayan yan eh. Si Noranians sa Bilmanians nung araw. Di ba? Si Guy and Pip at saka si Bobot at si B. Di ba, no? Yung mga panahunan nila Sister Seni yan eh. Nila Nanay Dorothy. Yan eh.
Sila sister, no? Kapanahunan nila yan. So, ngayon, tinuturo ng Bible kung nangangailangan tayo ng himala. Ano ang dapat nating gawin? Taglayin natin ang nag-aapoy na buhay panalangin. Kasi yun ang sikreto. Araw-araw naman nagdideser tayo ng himala ng Diyos sa buhay natin. Kasi marami mga imposibleng bagay na hinihiling tayo sa Diyos. Sa tingin natin, ang hirap mangyari. Di po ba? Sa totoo lang, hindi ganun kadali. Di po ba? Gusto natin mabago ang sitwasyon ng buhay natin. Lalo na marami dyan ay more than 30 years old na. Hanggang ngayon, wala pang boyfriend. Medyo delikado ngayon. Di ba? Kasi baka pagtanda niya, hindi na magkaanak yan. Buti pa ang misis ko nung mag-asawa kami. Sweetheart, how old are you? Nang tayo'y nang ikasal? Nasa 40 ka na ba nun? O 41? 40 years old ka ba nun? Nung kami ikasal ni wife, ay 40 siya, ako ay 35. Buti na lang, nakairoon pa kami ng isang anak. At yung nangaral dito nung umaga, yun ang anak namin, kalusog. Iisa nga, pero parang 3. Pag pinagsama-sama mo. Di ba si Pastor Jace? Pero tingnan nyo, himalayo ng Panginoon. Binigyan pa kami ng kahit isa. Kasi hiningi din namin sa Panginoon yan. Yun pong walang tigil na prayer para kay Lord. Araw-araw mong sinasabi kay Lord yung iyong pong need. Kasi kinakailangan maging passionate ka sa bagay na iyan. Sabi nga po rito kapatid, itong si Jairo, nakatanggap ng himala sa pamagitan ng kanyang passionate prayer kay Jesus. Sa Marcos 5, talatang 21 hanggang 23. Dahil may problema itong si Jairo, may sakit ang kanyang anak at mamamatay na. Grabe ang kondisyon ng kanyang anak. Lumapit siya kay Jesus. Sabi niya, Panginoong Jesus, pagalingin mo po ang aking anak. Mahabag po kayo sa kanya. At mamaya-maya po kapatid, may lumapit kay Jairo. Ang sabi, wag mo nang guluhin pa o bagabagin pa ang guro. Tumutukod kay Jesus. Patay na ang anak mo. Nagulat si Jairo. Nakita ni Jesus yung sitwasyon sa buhay ni Jairo. At sabi sa kanya, huwag kang mawalan ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Sino rito ang parang nasa kalagayang kawalang pag-asa sa buhay? Hindi ka man namatayan ng mahal mo sa buhay, pero parang ang sitwasyon mo, para kang nasa kawalan na ng pag-asa pa. Maaari kapatid na hindi namin alam ang pinagdadaanan mo sa buhay mo. Pero you're feeling hopeless. Na parang hindi ka na makakaalis pa doon sa sitwasyong sinuong mo. Para baga ang hirap na ikaw ay makaligtas doon sa sitwasyong yun. Katulad ka rin ni Jairo na nasa kawalan na ng pag-asa. Pero ang sabi sa kanya ni Jesucristo, huwag kang mawala ng pag-asa, manampalataya ka lamang. Alam niyo po, sa isang taong mayroong marubdob at maapoy na buhay panalangin, ang imposible ay nagiging posible. Ano man ang iyong pinagdadaanan sa buhay ngayon, maaaring nangangailangan ka ng himala. Maaaring gusto mong mabago ang sitwasyon ng buhay mo. Huwag kang mawala ng pag-asa, manampalataya ka lamang. Huwag kang titigil sa paglapit mo sa Panginoon. Ang panalangin na marubdob ay hindi sumusuko. Hanggat hindi niya nakakamit ang bagay na minimithi niya, patuloy kang kumakatok sa pintuan ng langit. Ganun po ang isang taong may marubdob na prayer life. At katulad niyan, ano nangyari sa anak ni Jairo? Ang sabi ni Jesus sa kanya, Tena, samahan mo ko, pupunta tayo sa bahay niyo.
At pagdating sa bahay, nakita nga, patay ang anak ni Jairo. At ang ginawa ni Jesus, hinawakan niya yung bata. At sabi niya, Talita kumi, bumangon ka. Yun lang ang sinabi. Hindi na pinag-pray. Wala nang prayer si Jesus. Bakit? Nakababad na sa prayer eh. Amen po ba? Hindi na kailangan pang ipag-pray. Ba't siya magpipray pa? Lagi-lagi, araw-araw nga siya nagpipray eh. Di ba? Kaya, ang ginawa nila niya, inaksyon na lang niya. Babae o lalaki, sino man yung anak na yun, bumangon ka. Tumayo yung patay. Saan kayo nakakita? Ganyan ang prayer life. Lahat ng patay na kausapin mo ay mabubuhay. Ano ang mga bagay na namatay? May namatay ka bang negosyo? Mabubuhay yan. Speak dyan sa negosyo mong yan na namatay. May namatay ka ba, kapatid, na desire o plano na dahil nga na-discourage ka, wala na nangyari, wala ka nang gana pa na ipagpatuloy pa ang negosyong yan. Speak to that dead business of yours at speak life at babangon yan. Amen po ba? May namamatay ka bang relasyon sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong boyfriend, sa iyong girlfriend, para bagang tinatabangan ka na, namamatay na unti-unti yung pag-ibig mo sa kanya. Kapatid, pag ikaw ay mayroong passionate prayer life, ang mga bagay na namamatay sa iyo ay mabubuhay. Amen, mga kapatid. Tingnan mo ang katabi mo, mukhang patay ba yan? Speak life to him or to her. Sabi mo sa kanya, mabubuhay ka. Amen? Marami tayong pangarap na namatay. Ilang sa atin dito, marami tayong pangarapin sa buhay na namatay. Dahil sa dami po ng mga dumating na pagsubok sa atin, parang iniisip natin, ayoko na nga yung pangarap ko na yun, kalimutan ko na nga yun, wala naman nangyayari. Kabaligtaran ang inaasahan ko. Di ba may ganun? Kaya ngayon, wala ka nang dinidesire. Ibig sabihin, namatayan ka ng pangarap sa buhay. Pero pag ibinalik mo ang marubdob na panalangin sa Panginoong Diyos, nagkaroon ka ng passionate prayer life. Hallelujah. Yung namatay na pangarap mo sa buhay ay muling mabubuhay. At magugulat ka na lang, bakit parang gusto ko uling gawin ito? Hanggang sa makita mo na lang na nandoon ka na sa katuparan ng pangarap mo sa buhay. Natupad na. Sis, ano pa ang pangalan mo po? Cathy. Ikaw si Cathy. Apelido po ninyo. Espedido. Cathy Espedido. Ano po ang pangarap nyo sa buhay? May business ka. Ano yung pangarap mo sa business mo na yun? Tayo ka, ma'am. Para, food cart ang business mo. Saan nakapwesto yun? Sa Recto, tsaka sa Quezon Boulevard, yun ang kanyang business. Anong pangarap mo sa business mo na yun? Lumaki pa siya. Okay. So, walang imposible sa Diyos. Kung ikaw ay magkakaroon ng passionate prayer life, pwedeng palakihin pa, higit pa sa inaasahan mo yan. Palakpakan natin si Lord. Basta magkaroon lang tayo ng passionate prayer life. But, ilang taon ka na ba, ma'am? 28. Negosyante na ang batang ito. Mayroon siyang food cart. Kaya kung kayo'y mapadaan dyan sa Recto, saan po malapit yun, ma'am? Malapit sa City Jail. Ayan, mapadaan po kayo doon kay ma'am, ano nga pangalan ulit? Catherine po. Catherine Espedido. Amen. Si Catherine Espedido. Ayan. Kaya kung mapapadaan kayo sa Manila City Jail, wag lang kayo makukulong doon sa Manila City Jail. Kung kayo'y dadaan lamang at may makita kayong card, bumili kayo, supportahan natin ang negosyo ng ating sister. Amen, mga kapatid? Yan po. Kasi, napakahalaga po sa ating lahat na tayo po ay tunay na magkaroon ng passionate prayer life upang ang anumang bagay na pinapangarap natin hindi mamatay. Sa halip ay mabuhay.
Kasi aalagaan mo siya sa prayer eh. Aalagaan mo siya sa panalangin. At ang ikatlo, ano ang nagagawa ng passionate prayer life sa buhay ng isang tao? Makakatanggap ka ng kagalingan buhat sa Panginoon. Ano man ang iyong sakit, ano man ang iyong karamdaman, tatanggap ka ng healing mula sa Kanya. Meron sa Bible na isang babaeng dinudugo for 12 years. Grabe ito, hindi maawat ang menstruation. For 12 years ay dinudugo siya. Meron siyang abnormal menstruation. Eh yung iba nga lang, isang linggo lang dinudugo eh. Ano na eh, nagpapanik na eh, di ba? Eh ito, 12 years. Putlang-putla na yan. Para yung katabi mo, tignan mo, putlang-putla. Para wala ng dugo ito, kapatid, di ba? At tiyak payat ang babae. At tiyak yung babaeng ito, kapatid, ay walang energy sa kanyang katawan. Hindi lamang yun. Pag binasa nyo sa Marcos 5, talatang 25 hanggang talatang 34, nagpagamot na ito sa doktor. Wala ring nangyari. At naubos lahat ang kanyang kayamanan para lamang siya mapagaling ng mga doktor. Wala eh. Kawawa. Ang totoo, kung ikukumpara natin ang sitwasyon niya sa sitwasyon mo, mas worst ang sitwasyon ng babaeng ito. Dahil pag-aralan niyo ang kultura ng unang panahon, pag meron kang abnormal menstruation, hinihiwalay ka sa loob ng bahay. Hindi ka pinapatira sa loob ng bahay. At hindi lang yun, ang buong community, hindi ka patitirahin sa isang village, ilalabas ka sa labas ng city. Doon ka titira sa labas ng city. Walang sino mang mahal mo sa buhay ang makakasama mo. Nag-isa kang mamumuhay. At bawal pumasok sa templo ang merong abnormal menstruation. Na yan po ay kultura sa Israel. Kaugalian niya sa Israel. Kaya yung babaeng ito, wala nang ang pera, masakit ang puson, iniisip niya, mamamatay na siya. Wala pa siyang mahal sa buhay na makaramay sa problema. Buti ikaw, may inuuwian ka pa. Pag may problema ka, nandyan si mama mo, nandyan mga kapatid mo. Eh itong babaeng ito, wala. Wala siyang ibang malapitan. Walang ibang makakatulong sa kanya. At nang mabalitaan niya si Jesus, na dadaan doon sa lugar na kinalalagyan niya, siya rin ay sumama sa maraming crowds. At ito ang kanyang, makikita natin ang passionate prayer life niya. Ang sabi niya, mahipo ko lang ang damit ni Jesus, ay gagaling ako. Nakipagsiksikan siya, kahit hirap na hirap yung babae. Eh, ang dami pong thousands yung pong sumisiksik kay Jesus, gusto makauna, gusto mahawakan si Jesus, kasi may iba't ibang pangangailangan ng tao. Pero siya, hindi niya inalintana ang sagabal, ang problema. Pinilit niya. Ganun po ang isang taong passionate eh. Walang makakahadlang sa bagay na gusto mo. Pag meron kang desire, humarang man kapatid, ang anumang hadlang na yan, hindi ka patitinag. At hindi ka titigil at hindi mo nakakamit yung nais mo. Pinilit ng babae makalapit kay Jesus. Kahit siya ay, matapakan, na siya ay masiko, na siya ay mabundol, siguro, yung babaeng ito ay marami ng pasa sa katawan dahil kung 20,000 katao yung nakapaligid kay Jesus, yung 20,000 na yun, papasok siya dun at makikipagsiksikan. Siyempre, tulakan yun. Di ba? Ang hirap po nun. At hanggang sa nakalapit na siya kay Jesus at hinawakan niya ang damit ni Jesus. Ang mayang sabi ni Jesus, sandali! Napasigaw si Jesus. May lumabas na kapangyarihan mula sa akin. Sino ang humipo sa akin? Yung mga alagad niya na kasama niya, nagtanong, Lord, obvious naman, Lord, nagsisiksikan mga tao, gusto makahawak sa iyo. Talaga may hahawak sa iyo. Pero sabi ni Jesus, may humawak sa akin, lumabas ang kapangyarihan mula sa katawan ko. Marami palang umihipo kay Jesus, pero walang power na lumalabas.
Pero ito, meron. Bakit? Because of that passionate prayer of the woman. Yun pala ang humihipo sa puso ng Diyos. Yung naglalagablab ang prayer life mo sa Panginoon. Na hindi ka papatigil kahit sino man ang humadlang sa iyo. Walang makakahadlang sa nais mo para sa Panginoon. At noon kapatid, namaya yung babae nagpakilala na, ako po yung humawak sa inyo. At naramdaman kasi ng babae, tumigil yung pagdurugo niya. Ang sabi sa kanya ni Jesus, babae, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yung palang may passionate prayer, gawa yun ng pananampalataya. Pag may totoong kang pananampalataya, wala makakapigil sa iyo para lumapit sa Diyos. Amen? Kaya ang passionate prayer life ay hindi naghihintay na dumating na lang sa kandungan mo ang kasagutan sa prayer mo. Ilan sa atin dito, pag nanalangin, hinihintay mo nilang dumating. Hindi, kumikilos ka, gumagawa ka. Amen? Hindi hinihintay mo na lang na dumating sa iyo. Halimbawa, kung may sakit ka, gusto mong gumaling, lumabas ka ng bahay mo. Umattend ka sa church at magpa-prayer for healing ka. Yan ang example ng passionate. Hindi yung, ako naniniwala ko, pagagalingin ako ni Jesus, sama ka sa akin sa gawain para ipag-pray ka. Hindi, marami akong ginagawa, tsaka sakit na kasama ng katawan ko. Yun nga kumilos ka nga. Magkaroon ka ng passionate. Ibig sabihin, ikilos mo, hindi ako makakapunta. Yung ang lalaki na paralitiko binuhat ng mga kaibigan dinala kay Jesus punong-puno rin sa loob ng bahay, hindi sila makapasok. Ang ginawa nila, umakyat sila sa bubong, binutas nila yung bubungan ng bahay. At doon ibinaba yung kaibigan nilang paralitiko. Sumang-ayon ng paralitiko, makarating kay Jesus, kahit na hindi makalakad yung paralitiko, pinasan na lang ng mga kaibigan. Ang tawag doon, passionate. Pagiging passionate. Yun pong sikreto Minsan, nawawala sa atin yung aggressiveness yung activeness. Kasi kawalan ng pananalig o pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Kasi yung pagiging passionate na yan, bunga yan ng ating marubdob na pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Kaya ano nangyari kapatid? Kung may sakit ka, gusto mong gumaling kapatid, huwag maging hadlang yun. Masakit ang ulo ko. Hindi hadlang yun para hindi ka makadalo sa gawain sa Panginoon. Dapat ka ngang lumapit ka. Yun ang ibig sabihin ng passionate. Oy sis, ba't hawak-hawak mong ulo mo? Masakit ang ulo ko. Masakit ang batok ko. Di dumalo ka. Hindi na makakatindi. Kung talagang passionate ka, pumunta ka. Nandun si Jesus. Pagagalingin ka ni Jesus. Yan po. Ako naranasan ko yan nung araw Hindi pa ako pastor. Ako ay katulad din yung dating umaatin. Grabe ang lagnat ko, ang tangkaso ko. Sinuuban ako ng nanay ko ng sukang Iloko nung gabi. Kinaumagahan, linggo nga pala yun, may gawain. Umaambon pa. Sabi ng nanay ko, saan ka pupunta? Ba't ka magbibihis? Amoy sukang Iloko ka pa. Sabi ko na may gawain kami ngayon. Niloloko ka ba? Sinuuban kita nung gabi, baka malamigan ka. Ako hindi na, ako may gawain kami. Nako, ayaw pumayag ang nanay ko, halos nag-away kami. Sabi ko, hindi pwede na hindi ako maka-attend kasi kinakailangan akong sumamba sa Panginoon. Tingnan mo, mainit-init ka pa, kako hindi na, pagagalingan ako ng Panginoon. Sinuuban nyo na ako hanggang ngayon. Ubo, sipon, lagnat, nandun pa rin. Pupunta ako sa church. Doon ako magpapapray. Hindi, sabi ng nanay ko. Nung pumasok sa kitchen ng nanay ko, labas ako agad sa pinto at umatin sa church. Nung nasa gawain na ako, nagpipits yung pastor. Naramdaman ko, sumasama lalo ang katawan ko. Painit ang painit. At saka, ubo ko ng ubo. Sabi ko, uuwi na ata ako. Pero hindi, sabi ko, tatapusin ko yung pangangaral. Mamaya, pagtapos ng mangaral ng pastor, nag-altar ko, lahat ng may sakit lumapit sa harapan para pagalingin kayo ni Jesus. Tumakbo ko sa unahan.
Hindi pa ako pinapatungan ng kamay ng pastor. Ang tawag is slain in the spirit. Bumagsak na ako sa sahig. At pagbagsak ko sa sahig, naramdaman ko yung init mula ulo hanggang talampakan, no? Na parang hinaplos ako. At nung bumangon po ako, wala nang lagnat ko, wala na yung ubo ko, wala na yung plema ko. Nung umuwi ako sa bahay, sabi ng nanay ko, ipuan nga kita. Ba't ang lamig-lamig mo? Parang ang refrigerator. Ako na sabi ko sa inyo ganyan ang isang taong may marubdob na prayer life sa Panginoon, hindi titigil hanggat hindi niya nakakamit sa Panginoon ang kanyang hinihiling. Amen? Nagkaroon ng kagalingan mula sa akin. Kung hindi ako dumalo, siguro tumagal pa ng ilang buwan ang karamdaman ko. Kasi pag-uunor ng Diyos yun sa pananampalataya. Kaya nga po, minsan hindi ako maunawaan ng iba. Nang minsan ako ay nagwo-walking. Nakakita ako ng isang sister sa palengke ng Kundiman. Kasi bata pa noon ng anak ko si Pastor Jace. Bibilang ko siya ng champurado. Nakita ko yung isang sister, Lunes yun Sabi ko, sis, ba't absent ka nung Sunday, kahapon? Pasensya na, Pastor. Masakit kasi yung ilong ko Ito, sakit sabi ko, konti na mamaga. Ito ba yung nilalakad ho ninyo? O paa? Ikaw naman, Pastor, siyempre yung paa. Siyempre, makakalakad naman po kayo. Di sana maipag-pray po natin yan. Kita ninyo, konting sakit lang. Di ba? Konting sakit lang. Dinadahilan pa ang isang bagay. Kulang sa passion para kay Lord. Amen? Kung talagang passionate ka kay Lord, no matter what, lumupunta ako dyan, pagagalangan ako ni Lord. Kaya may mga nangyayaring himala sa church. Katulad ng kinuwento ng isang worship leader sa Batangas, doon sa pinuntahan kong isang church doon. Ang sabi ba naman sa akin ng worship leader, alam niyo po ba, sabi niya, nagwo-worship leading ako, may sumigaw na isang bata, iyak ng iyak. Iyak ng iyak, pinapatahan ng lahat, ayaw pa rin tumahan. Hanggang sa dumating yung preaching, iyak ng iyak pa rin yung bata. At later on, nang sinabi, ano bang may sakit sa iyo? Tinuro ng bata, yung paa niya, yung bata pala na yun, ay ipinanganak na maliit ang kanang paa. Normal ang kaliwa, pero yung kanang paa ay nakaganon lang maliit. So binila ng sapatos, pinasadya ng sapatos na ganon din kaliit. Yung pala, kasi noong pinapa-atin sila, ayaw nung asawa niya na dalhin yung bata. Pero yung nanay sabi, hindi, dadalhin ko ito sa gawain sa Panginoon. Maghihimala ang Diyos sa anak natin. So, nag-away sila mag-asawa, tumakas yung misis, binitbit yung anak nila, at dinala sa gawain hanggang sa nagwo-worship. Umiyak yung bata. Nung buksan, kaya pala masakit dahil hindi na po magkasya, lumaki pala, nagnormal yung paa ng bata. Maliit lang po yung yung sapatos So nagkaroon ng miracle. At sabi nga ng worship leader sa akin, pinakit po sa entablado at ipinakita po yung pong paa ng bata na nagnormal. Dahil sa insistence noong nanay. Yung asawa ayaw, pero sabi nung nanay, hindi, may gagawin ng Diyos sa anak natin. Kaya ang karamdaman, hindi hadlang yan para hindi ka makadalo sa gawain sa Panginoon. Amen? The more na may nararamdaman ka, pumunta ka sa church at ang Panginoon ay gagawa ng patotoo sa buhay mo. Hindi makapunta, masakit ang tiyan ko Di pumunta ka, pagkakalangin ka ni Lord. Alam mo kulang sa atin? Passion. Say passion. Yun ang kulang sa atin Yung marubdob na apoy na para bagang wala si Lord. Para bagang patay ang Diyos na hindi gagawa si Lord. Para walang gagawin. Parang pagdating mo sa church, may sakit ka, pag uwi mo, patay ka na. Parang ganun. Di ba? Pumasok ka sa church, di ba? Na ikaw ay lumalakad, pag uwi mo, gumagapang ka na. Parang ganun, parang walang nangyayari. Pumasok ang buhay nung umuwi ka, patay na. Walang ganun. Manalig lang tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Yan po ang halimbawa ng tinatawag nating passionate prayer. At ikaapat, pwede kang magamit ng Diyos sa pagpapalayas ng mga masasamang espiritu at pagpapagaling sa mga may sakit. Ito po ang nais ng Diyos. Hindi lang kayo taga-upo at nakikinig.
Nais ng Diyos kayo mismo ay magamit niya para magpalaya sa mga sinasapian ng mga masasamang espiritu at sinasapian ng mga sakit at karamdaman. Sa paanong pamamaraan, pag nagkaroon kayo ng passionate prayer life, sa Marcos 1, talatang 39, binasa natin kanina yan, ang Marcos 1, talatang 35. Anong sabi? Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Tuwing umaga, priority ni Jesus ang mag-pray. Hindi man tayo makagising ng umagang-umaga dahil gabing-gabi ka na kung matulog, 2:00 na madaling araw, 3:00. Siyempre magigising ka ng mga 7 or 8 ng umaga kung wala kang pasok. So kung ikaw naman kapatid ay may pasok, pipilitin mong bumangon ng maaga. Pero the first thing that you will do is to commune with God, to pray. Kasi yun ang passionate prayer. Ngayon, pagkatapos nun, ang sabi ng verse 39, ito po ang ibinunga. Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Paano siya nagpalayas sa mga demonyo? Kasi passionate yung prayer niya. Kung gusto mong, kapatid, na magamit ka para magpalayas ng mga masasamang espiritu, importante po nang ikaw ay marubdob sa prayer. Bakit nasama yung pagpapagaling? Kasi sa Bible, pag binasa ho ninyo, karamihan sa inilapit kay Jesus na may sakit, sanhi po ng gawa ng masamang espiritu. Nagdadala sila ng sakit sa katawan ng tao. Yun din po ng mga na-encounter ko sa deliverance na aking ginagawa. Na pag ipinag-pray, kadalasan po ay ang masamang espiritu nagdala ng sakit o karamdaman doon sa tao. Pag lumabas ang masamang espiritu, nawawala na rin po ang sakit at karamdaman doon sa tao. So, importante po na yan ay atin pong matutunan. Amen? Kasi, pag ikaw ay passionate sa prayer mo, makakatanggap ka ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Binilinan ni Jesus ang kanyang mga alagad na sila po, kapatid, ay magtipon-tipon sa isang lugar sa Jerusalem at mag-pray. Yun ang binili niya. Mag-pray sila ng 10 araw. No? Mag-spend sila ng maraming oras para manalangin. Biruin ninyo, mga kapatid. Kung hindi passionate yung prayer life ng mga ito, 10 consecutive days, nagtitipon sila. Wala ibang silang ginagawa, kundi manalangin. At mamaya-maya, kapatid, sa Acts chapter 2, 1-4, bumaba ang Holy Spirit sa kanila. At sila ay ginamit ng Diyos para po magkaroon ng pagpapalayas ng mga masasamang espiritu at pagpapagaling sa mga may sakit at karamdaman. Sa totoo lang po, napakarami pong tao ngayon may sakit. Ito lang, nabalitaan lang na, ako lang nung, kailan ba yun? Kahapon ba yun? Nagulat ako si Sister Sioni Marquez, yung umaaten sa atin na may edad na, kapatid ni Sister Rose Lorella. Patay na pala. Dumaing lang na masakit ang tiyan. At nang isugod sa ospital, walang nakitang findings ang doktor. Nung nagkaroon ng second check-up sa kanya, doon nakita na may problema pala sa internal organs. At wala pang ilang araw, ay patay na. Doon sa gawain natin sa Batangas, halos linggo-linggo may namamatay na mga kapitbahay doon. Grabe, ang dami pong namamatay ngayon. Saan, ano kinamamatay? Sakit at karamdaman. Gusto ba natin magamit tayo ng Diyos upang humaba ang buhay ng kapwa natin? Gamitin tayo ni Lord, mag-pray sa mga may sakit. Ikaw, Catherine, gusto mo magamit ka ni Lord? Hindi lamang sa food cart, kundi magamit ka ng Panginoon upang mag-pray sa mga may sakit. Ikaw, Angel,
gusto mo rin magamit ka ng Panginoon? Bagamat first time mo lang ba, Angel? Sino nag-invite sa iyo, Angel? Kapatid mo ba si Claudine? Kapatid pala niya si Claudine. Anong apelido ni Claudine? Kasi may asawa ka na. Ba't iba apelido mo? Gamit sa mama mo. Sorry, hindi na ako magtatanong pa. Personal na yun. Baka mag-marites pa tayo dito. Okay. Ang apelido ng kapatid mong isa sa papa niya, ikaw na sa mama mo ang ginamit. Okay, no problem. Wala pa ako tatanong doon. Marami agad dito nagising eh. Uy, bagong news. Parang gano'n. Ano? Okay, so yung passionate prayer life ay napaka-importante sa buhay ng isang tao. Pag meron ka niyan, kapatid, walang imposible. Magiging very exciting ang iyong Christian life. Hindi parang anemic na kulang sa dugo. Kasi pag passionate ka kay Lord, marami mga bagong bagay ang pwedeng mangyari sa iyo. Mag-o-open si Lord ng maraming mga pintuan para bigyan ka ng magagandang oportunidad sa buhay. Kasi si Lord tumutugon sa ating mga panalangin. Napakahalaga niya. Yung kapatid ko lang na ospital nagkaroon siya ng sinasabing pigsang dapa sa paa. Nung tignan ko, pumunta ako sa Santa Ana Hospital. Ang nakikita na lang, hindi na halos makita yung kuko ng paa kasi para siyang lumubo. Sabi, infected. So naawa ko dun sa kapatid ko. Pinag-pray ko para kay Lord. Ako, Lord, maawa kayo sa kapatid ko. Pagalingin mo po siya. Hiniling ko sa Panginoon. At himingi ako ng assistance sa ating mga prayer intercessors to pray for my sibling na yun. At alam niyo kapatid, nagkaroon ng himala ang Diyos sa kanya. In-schedule siyang operahan. At nung ooperahan, bigla po kamong bumalik sa normal yung paa. At yung nana ay kusang naglalabasan, sabi nung kapatid ko rin na nagbabantay sa kanya. Sabi niya, Kuya, yung nana nung sa paa ni Lina ay naglalabasan, yung nana. Ako, praise the Lord. Hanggang sa kahapon na taon, isang araw, lumabas na ng ospital ang kapatid ko na hindi po na-operahan. Amen? Kasi bunga yon ng passionate prayer life natin. Na pwede tayong magamit ng Diyos. Mahalaga yan sa buhay natin. Sino sa inyo rito, masakit ang batok nyo? Hindi masakit ang ang wallet yung batok. Ito sa batok, parang ngawit ang batok nyo. Nangangawit. Meron po ba dito sa taas? Ayun, dalawa. Sige, tumayo po kayo. Pwede kayo lumapit dito sa harapan, Brad. Para ma-interview natin kung ano yung pananakit nila ng batok. O pwedeng cause ay high blood, kaya masakit. Di ba? Masakit ang batok. O kaya naman ang cause ay naipit ang kanyang vein ng disc, yung tinatawag nating cervical disc. Brad, alika rito. Bakit masakit ang batok mo daw? Napacheck up mo na ba yan? Hindi pa po. Anong nararamdaman mo sa batok mo? Nangangalay, nangangawit. Alika rito. Harap ka sa kanila para makita lang gaano kakagwapo itong asawa ni Sister Bang. Parang nangangawit at nangangalay. Ikaw naman, ito si... Para pag gumagano kaya masakit siya. Kailan pa po yan? Matagal na? Ikaw sa'yo, kailan pa? Kahapon lang? Matagal, ilang buwan na? Naging mikropono. 1 month. 1 month. Sa'yo naman, kagawad?
Taon na. Baka matanda pa sa amin yan, di ba? Minsan nawawala. Ngayon po, masakit pa ba? May naramdaman kayong sakit ngayon? Kanina. Ngayon, ikaw, meron pa rin. Kasi, nung afternoon ba yun? Meron pong nireveal si Lord na mayroong pong thyroid dito sa lalamunan. So, may dalawa rin na lumapit sa harapan. Kinakapapa nung isa yung thyroid niya rito. Isang misis tsaka isang kabataan. Nung bago ipag-pray, pinakapa ko uli. Ang problema, hindi na makita kung nasaan yung bukol sa lalamunan. Nawala. Wala pang prayer, pinagaling na ni Lord. May ganun Pwede mangyari sa inyo yun. Hindi pa kayo pinag-pray. Pinagagaling na kayo ni Lord. Kasi yung paglapit pa lang nyo, pananampalataya nyo na yun sa Diyos. Sige, check nyo uli yung batok nyo. Ganun mo. Ganun. Paikot, dahan lang. Hindi, yung dahan na umiikot na gano'n. In Jesus' name, magaling na ako. Ayan, sige. Check mo yung batok mo. Sige. Itangala mong gano'n, tapos gano'n, dahan-dahan lang. Pag mabilis. Wala na. Kasi nung una ka mo, hindi mo maiganon niya. Kaya dito sa taas ka para babae. Taas mo uli yung uno. Tingnan mo, masakit pa ba? Wala na. Wala pang prayer. Ganun po nangyayari sa gawain natin. Hindi na naipag-pray, may healing na. Tayo, nawala rin, ganun po Di ba? Yung isa, yung dalaga, si Connie Paor. Yun, nakakapapa niya yung bukol dito Lumapit nga dito sa harapan. Tapos sabi ko, for the last time, bago natin ipag-pray, kapain mo muna. Yun, sa katatagal ng kapa, wala na po kung maano hindi na pinag-pray. Kasi may healing si Lord. Palapakan natin si Lord. Amen? Papurihan natin si Lord sa healing na tinanggap nila. Sa totoo lang, ganyan ang ginagawa ng Lord sa gawain natin. Hindi na naipag-pray. Patawagin pa lang na may sakit na, wala na. Kaya yung iba, kahit may bukol sa lalamunan, pag kinapa, lumalapit ka pa lang, alam mo, meron. Pero pag tinanggal mo, pag kinapa mo, hanap ka na ngayon ng hanap. Hindi mo makita, dito lang Amen? Kasi sino nagpapagaling? Si Lord. Yan ay bunga ng passionate prayer life. Amen? Pag tayo ganun, gagamitin kayo ng Diyos sa maraming tao. O nag-opisina ka, kaya huwag kang magtaka kung bakit pila pa kahit boss mo, pila sa'yo. Bakit? Nagpe-pray sa'yo ang mga sa departamento ninyo. Amen? Misa wala ng prayer. Pagdating mo pa lang, lahat ng may sakit doon, pwedeng gumaling. Presence mo lang. Ito, na minabasa akong ganyang libro. Sa isang patahian, lahat ng mga may sakit doon, nagtatrabaho. Nang pumasok ang isang lingkod ng Diyos, mamaya nagsigawan na yung mga mananahi. Bakit? Yung mga bulag isang mata, biglang nakakita. Wala nang prayer. Pumasok lang ang isang man of God, nagkaroon na ng presensya ng healing. Kasi, pag tayo kapatid ay babad sa prayer, kasama natin ang presensya ng Diyos. Saan man tayo magpunta. Amen? And mga nakatabi ninyo, maaaring babad sa prayer, ang mga nakatabi nyo doon. O pagdaan nyo pa lang dito, may mga prayer pool na dyan. No? Na mga kapatiran. Yun po, tamaan lang ng konting hangin mo, gumagaling na. Amen? Sige, salamat po, Sister Mabel at Brother June, makabalik na kayo sa inyong upuan. At sa papanong paraan, ginagawa ang passionate prayer. Hahabol ko lang ang isang bagay na ito. Kanino ka tatawag? Kanino ka mananalangin? Tatawag ka lang sa pangalan ni Jesus. Huwag kang tatawag sa ibang pangalan. Manganganib ka. Sapagkat sa 1:14, 13 hanggang 14, ano ang sabi? At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang anak sa pamagitan o maparangalan ang ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ay aking gagawin.
Kanino raw tatawag? Sa pangalan ni Jesus. Sa Kanya lang. Pinangako niya yan sa 1:14, talatang 13 hanggang 14. Kaya wala kang ibang tatawagan sa iyong prayer, kundi si Jesus. 1:14-6. Sino po ang abisa nyo ang John 14 verse 6? Lumapit po sa harapan. At ang makakapag-recite, bibigyan ni Pastora Isbel ng 50 pesos. Bigyan nagising si Pastora. Napatingin sa akin. John 14:6, memorize niyo. Ayan, si Sister Linda. Ihanda mo ang iyong 50 pesos. Mag-recite, Sister Linda, ka. Linda Tubungan, humarap ka sa kanila. Yan. John 14:6. Yun. Si Jesus ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen! Palakpakan natin si Lord. Sister, halika at abutan mo ng 50 pesos si nanay. Mamaya, lagot ako dyan. Nagpa-decide ka kung pagbabayaran mo. Okay? Tama po yun. Anong sabi ni Jesus? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang pwedeng dumiretso sa Father God, kundi dadaan ka muna kay Jesus. Yan po ay katotohanan. Kaya tayo, pag nag-pray, kanino tatawag? Kay Jesu Kristo lamang. Tumayo tayong lahat.